Magandang hapon po sa inyo lahat. Happy Fiesta po sa inyo lahat. Kung titingnan po yung ating pagdiriwang, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, hindi po natin itong pwedeng tingnan ng hiwalay sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Ito po yung tinatawag na Paschal Mystery. The suffering, death, and resurrection of Christ. Na kailangan pong tingnan po siya ng isang buong pagdaloy o movement. Hindi pwedeng titingnan lang natin na siya'y nabuhay muli. Kasi makikita po natin dito kung paano si Jesus lumusong sa karimlan ng ating kasalanan. Kung paanong tinanggap ni Jesus ang kamatayan bilang kaparusahan ng ating kasalanan. At kung paanong sa huling-huli, iniangat ni Kristo ang lahat ng yan. Kasama po tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya makikita po natin dito yung hirap na pinagdaanan ni Jesus, pero yung pagmamahal at pag-angat para sa ating lahat. Ito yung plano ng Diyos para sa ating lahat. Pero ibig sabihin din yan, na kung lahat ng yan ay bahagi, hindi lamang yung kanyang muling pagkabuhay ang tinatanggap natin. Tinatanggap din natin ang kanyang pagkamatay, ang kanyang pagpapakasakit. Bahagi po siya ng pagliligtas ni Kristo sa atin. Bahagi po siya ng realidad na pinasok ni Jesus. At hindi po natin pwedeng paghiwa-hiwalayin. We cannot compartmentalize yung tatlong paggalaw na po na yon. Isang buong paggalaw po yan. Kaya makikita po natin na kung yan ay bahagi doon sa ating pagliligtas ni Kristo sa atin, yan din ay bahagi ng ating sariling buhay. Hindi pwede din nating sabihin na ngayon at ako'y nagbagong buhay na, hindi na ako dadaan sa hirap o sakit. Bahagi pa rin siya. Because that is now part of our own purification. Yung pagdadalisay ng Diyos sa atin. Kaya kung titingnan natin, even yung pagpapakasakit at pagkamatay, bahagi siya kasi yan din tayo babangon. Ibinabangon tayo ng Diyos sa ating pagkamatay. Kaya kung titingnan po natin, mamaya po, magsasariwain po natin yung ating pangako sa binyag. Kahit yan po, yung binyag, ganun din. Tayo ay, nung unang panahon po kasi, ang binyag po, ginagawa po sa ilog. Inilulubog po sa tubig, marami po tayo nakikita mga imahen po dito, inilulubog sa tubig at iniaahon muli. Yung paglubog sa tubig, yan po yung simbolo ng kamatayan. Kasi kapag ikay nilubog sa tubig at hindi ka umahon, patay ka, lunod ka. Pero ang nangyayari po doon, pagkatapos kang ilubog sa tubig, ikaw ay ahon muli, yan ang muling pagkabuhay. Kaya every time we are immersed in water and re-emerge from the water, we are born to new life. At yan din po, ang paanyaya sa atin ng Diyos. Huwag matakot sa pagpapakasakit at pagkamatay. Kasi alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos na tayo nakalubog lamang sa tubig at malunod. Lagi tayong ginagabayan, nakikipaglakbayan ng Diyos sa atin para tayo ay muling magkaroon ng pagkabuhay. God would always want to accompany us through a resurrection, through our own resurrection. Kaya nga ba, ang nananampalataya sa Diyos, hindi tinatakbuhan yung hirap o yung sakit. Hindi rin tinatakbuhan even death. Kasi alam natin, tayo ay muling ibabangon ng Diyos.
And we emerge as resurrected life also. Kung titingnan po natin, kung babalik tanawan po natin lahat ng hirap natin, totoo, marami tayong pinagdaan ng hirap. At kung ito'y inihingi natin ng tulong mula sa Diyos, makikita natin na dumaan tayo sa hirap, pero dahil doon sa hirap na yun, mas madali para sa ating bitiwan yung ganong klaseng buhay. And when we let go of that life, we embrace a new life in Christ. Kaya nga ba para sa atin, makikita po natin ito bilang pagliligtas sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pero yan din yung pinagdadaanan natin, pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay natin. Every time we encounter difficulties, we encounter also a death to self. But every time we die to self, we rise to new life in Christ. Kaya itong pagkakataon na ito, wag po nating itong tinatakbo. Pero normally nga po, ito'y tinatakbuhan, tiniiwasan po natin. But if we are accompanied by the light of Christ, then Christ is telling us, do not be afraid of suffering. Suffering is redemptive. Nakapagliligtas ito sa atin. Dahil dinadalisay ng Diyos ang lahat ng mga bagay na hindi mabuti para sa atin. Kung titingnan nga po natin, ito po yung image po ni St. John of the Cross. Living flame of love. Ang sinasabi niya po dito, sa umpisa, kapag meron pong apoy galing sa labas, at tayo po ikahoy, makikita po natin, unti-unting umiitim yung kahoy. Unti-unti siyang sinusunog ng apoy. Pero di lalaon, kahit yung kahoy ay magbabaga na rin. Ibig sabihin nun, the purification has burned off from us what is not good for us. At yung apoy na nagmumula sa Diyos, yung baga na nagmumula sa Diyos, hindi mo na mapapaghiwalay doon sa baga na nagmula sa pagkasunog natin. It's such a beautiful image, a very, very powerful image na sinasabi sa atin ng Diyos na huwag tayong matatakot sa mga pagdadalisay ng Diyos. Because in the end, sinasalamin natin ang liwanag ng Diyos. Kaya nga ba, itong pagdiriwang po natin ito, let us be grateful for the trials that we have gone through, the difficulties, the struggles. Because of this, the resurrected self comes out in us. Ang liwanag ng Diyos ay namumutawi sa ating muling pagbangon. Ipagpasalamat po natin ang lahat ng mga hamon na pinagdadaanan natin. At nakitingnan po natin, let us acknowledge and be grateful for the blessings that we have become because of that.